At mahigit isang linggo bago magpasukan, kulang pa rin ang mga silid-aralan at gamit para sa mga estudyante sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda sa Leyte. At sa kabila nito, desidido pa rin matuto at mag-aral ang mga estudyante. Saksi si Sherry Antores. Pagdating sa Tacloban City Airport, mga natuklap na kisame at sirang kalsada pa rin ang mapapansin. Kabi-kabila pa rin ang pagkukumpuni sa probinsya, tulad ng Sapalo Metropolitan Cathedral. Ang Palo Central School naghahanda para sa pagbubukas ng klase sa June 2. Isa sa kanilang haharapin, paano hahatiin at tuturuan ng maayos ang 2,000 estudyante. Ang dati kasing 45 classroom, kulang 20 na lang. Si Joshua na grade 5 na sa pasukan, nalulungkot man daw sa sinapit ng kanyang paaralan, di raw nawawalan ng determinasyong mas mag-aral ng husto. Study hard, nothing can stop you. Nothing can stop you, even a big super typhoon can. Bukod sa classrooms, halos nasimot din ang kanilang mga libro, silya, lamesa, blackboard at iba pang gamit pang turo. After Yolanda, wala na talaga kahit mga books. May mga books, may dumating pero hindi pa sapat. Ito yung isa sa 3 tent dito sa eskwelahang ito na ginawa na classroom para sa mga kinder at sa mga SPED students. Pero ang nagiging problema dito, sabi ng mga guro, tuwing umuulan, dito sa parting to, pumapasok yung tubig at ang nangyayari, bumabaha sa loob mismo ng ginagawa nilang classroom na ito. Kaya ang nangyayari, yung mga guro napipilitan na suspindihin yung klase kasi nga raw baha na dito at yung mga bata naglalaro na lang ng putik. Ang kinder teacher na si Ma'am Lilibeth, ilang beses na raw nagkasakit dahil sa kondisyon sa tent classroom. Mainit na, maingay pa ang paligid. Hindi masyadong nakikinig sa'yo kasi madami talaga sila, so overloaded. Palagi ka na lang sasaway na, listen, so ganun. Ako si Sherry Antores, ang iyong saksi.